Diyos ay mahalaga sa bawat isa po sa atin at kailangan po ay makakain ang ating mga kaluluwa ng mga salita po ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang siyang gabay natin sa araw-araw. At ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin, okay, sa lahat po na aspeto ng ating mga buhay. Kaya, sa umaga po ito ay ihanda po natin ang ating mga puso, no? Ang ating mga kaisipan, upang ating pong mapagnilalayan. Kung sa pagkain pa atin pong manamnam, no? Yaong mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po siyang katulad dito pa sa gintod pilat, kundi ang salita din ng Diyos ay katulad po siya ng gatas at pulot pukyutan. No? Pag sabi yung gatas at pulot pukyutan ay malinamnam at matamis, natural. No? Pag sabi natural, walang halo. Okay? Pag sabi yung walang halo, healthy. Kasi po, wala siyang chemical. Pag sabi chemical kasi, may halo yan ng mga aral ng tao, no? May halo yan ng mga kung ano-ano mga ginagawa. Ngunit, tandaan po natin na ang salita po ng Diyos ay pure na salita ng ating Panginoon. Tunay, no? Na salita po ng Diyos. Walang halo ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, basahin muna natin, bago ko po ipahayag sa inyo ang mga aral po ng Diyos. Dito po tayo ngayon mag-aralan sa binasa natin kanina, Psalms chapter 14, verse 7 up to verse 10. Sabi po ni Haring David, "Then said I, Lo, I come, in the volume of the book, it is written of me." Verse 8, "I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart." Verse 9, "I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest." Verse 10, "I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness, thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation." Sandali po tayong umikit at manalangin, Amang Banal. Amin po nabasa ang iyong mga salita ngayong umaga. Nawa ito po inyong basbasan na kami po, Panginoon, ay mapagpala, O Diyos, sa aming buhay. Tulungan niyo po nawa kami na ang iyong mga salita ay magsilbing gabay. Kami po ay magkaroon ng kalakasan at hiniling din po namin, O Diyos, ng banal mong Espiritu ang siya magturo sa amin ngayong umaga, sapagkat siya po ang aming teacher, siya po ang aming tagapagturo sa aming mga buhay upang kami po ay matuto, upang kami po ay lumago sa aming pong buhay espiritual. Salamat po, Ama. Patuloy ka po namin pinupuri at pinapasalamatan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po ay dito tayo ngayon sa Psalms
Psalm chapter 40, verse 7 up to verse 10. No? At ang paksa natin ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na delight in God's will. No? Pag sabi yung delight, mga kapatid, ibig sabihin, kaluguran, kasayahan, okay? Ano pa? Kagalakan. No? Sa ating Panginoon. The word delight to gain great pleasure, satisfaction, and happiness. Okay? I believe the lovers of God. Are we the lovers of God? Are we? Amen. Mamay na yata. Are we the lovers of God? Amen. Tayo po ba ay nagmamahal sa Diyos? Okay? Are always teachable. Pag sabing teachable, ibig sabihin, madaling maturuan. Di mo ba? Yung anak ko ng Diyos. And always pliable. No? Pag sabing pliable, masunurin. Laging sumusunod sa ating Panginoon. That is the meaning of delight. Okay? Kaya kung inyong nanamnamin ang delight, mga kapatid, diba? Sa buhay natin, napakasarap. Okay? Medyo maasin. Okay? So, tandaan po natin, ito po ang Book of Psalms ay isinulat po ng ating kapatid na David, na ating po nakilala si David na una, bago po siya tinawag ng ating Panginoon, siya po ay tagapag-alaga ng mga tupa during the time. At siya po ay napakababa sa lahat ng mga magkakapatid. Ngunit, nung ang Diyos ay pumili na mamuna sa Israel, sino ang pinili nating Panginoon? Yung mga malalaking tao ba't matatalino? Hindi. Ang pinili yun niya ay isang aba na walang iba, kundi si Haring David. Ngunit, bago po yun, mga minamahal, meron pong palatandaan kung bakit po siya ay ihalal ng ating Panginoon bilang isang hari. Okay? Dumaan muna sa matinding mga pagsubok. Di ba? Anong pagsubok ang nangyari kay David? Naranasan niya nakipaglaban sa dumbuhalang kalaban. Sinong dambuhalang kalaban ni David? Sino po yan? Si Goliath. Sino mo? Higanting kalaban. Diba? Subalit mga kapatid, atin po nakita ron na kahit man makapangyarihan ang kanyang kalaban, atin po nakita na si David po ay hindi po siya natakot, sapagkat tandaan po natin si David ay meron pong tiwala sa Panginoon. Si David ay kilala niya yung Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. So, para pag ang Kristiyano ngayon, dumadaan tayo minsan sa matinding mga pagsubok, mga higanting alon sa buhay natin. Minsan, tidal wave pa. Diba? Pero, katulad po ni David, mga kapatid, ay napagtagumpayan niya. Natalo po ba niya si Goliath? Natalo niya. Natalo po ba ni David si Goliath dahil po ba si David ay malakas? Hindi. Tinalo ba niya si Goliath dahil si David ay pastol ng mga tupa? Hindi. Tinalo niya si Goliath
Dahil po sa ating Panginoon. Amen? Dahil po sa Diyos. Hindi po dahil sa tirador. Hindi dahil sa bato. Hindi dahil sa kanyang sword. Tinalo niya dahil sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tandaan po natin, ang mga talo lamang ng ating higanting mga problema sa pagsubok sa buhay, ang ating Diyos. Amen. Hindi po tayo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. No? Kaya mahalaga na ito pong 4 na talatang ito na ating pag-aralan po ngayon ay ating namnamin sa ating paglilingkod na ito. Delight in God's will. No? Kasayahan sa mga kalooban ng Diyos. Of course, na dapat po natin gawin sa ating paglilingkod sa Kanya. Now, verse 7, ang sabi po dito, Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me. Tingnan niyo po. Ano po yung sabihin po dito ni David, mga kapatid? Sa kanyang isinulat. Ang tinutukoy dito na I come. At ang sabi nito, in the volume of the book, it is written of me. Ang tinutukoy po niya dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na ang sabi po dito, na magkagayoy, sinabi ko, narito, dumating ako sa balumbon ng unang aklat, ay nakasulat tungkol sa atin. So during the time, Old Testament, meron na po tinatawag na volume of the book. Volume of the book. No? Kaya, minsan, malakas ng volume minsan, marami hindi nakakarinig. Ano po ba ang volume of the book na sinasabi po ni Lord? Ito po ang banal na kasulatan. Volume of the book, sabi ni Lord, sa pagitan po ni David, it is written in me. Sinulat tungkol sa akin. Kaya ang banal na salita ng Diyos, isinulat po ito tungkol sa ating Panginoon. Kung ano po ang kanyang ginawa. Kung ano po ang kanyang mga kautusan na sinasabi po dito na dapat po nating gawin sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa banal na kasulatan, meron po tinatawag na 66 volume. 66 volume. 66 na balumbon. Okay? O sa madaling salita, 66 books. Tama? From Old Testament up to New Testament. Ang Old Testament, how many books in the Old Testament? 39 books. And then the New Testament, 27. All in all, 39 plus 27 equals 66. Diba? So, yun pong tinatawag na volume of the book na ang sabi po ng Panginoon, it is written in me. Kaya mahalaga ang mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Kaya kung ating pag-uusapan yung tinatawag na book, no? There are so many books. Okay? Book of generations, according to the Bible. Book of the covenant. Book of the prophets. Book of the memorial. Book of words of the Lord. Book of the law. No? Libro ng kautusan ng Panginoon, of course. And then, sa bagong tipan, Book of Life. So marami po siya. Okay? Pero ang lahat na ito ng book, mga kapatid, tandaan po natin, ang sentro, ang nilalaman,
walang iba kundi ang mga ginawa ng ating Panginoon. Amen po? Okay? Kaya, ito po ang Book of the Law. Tandaan po natin, napakahalaga sa buhay po natin. Ito po ang libro ng kautusan ng ating Panginoon. Anong sabi po dito mga kapatid? Sa Joshua. Basahin po natin. Joshua. Okay? Saan po gawin yan, Joshua? Joshua chapter 1, verse 8. Okay? Sa lumang tipan po yun, katabi ng Deuteronomy. Joshua chapter 1, verse 8. Ano sabi po dito? Ni Lord, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Kailan na natin pagkilinayan? Araw at gabi. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tingnan niyo po. Gusto ba natin, mga kapatid, na tayo po ay magtamo, mga kapatid, ng kaginawaan sa buhay? Ang sekreto, basahin natin, pag nilalayan natin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Okay? Araw at gabi. Kaya si David po, ang kanyang puso, lagi po sa tinatawag po na nagdidelight o nasisiyahan o nagkaroon siya ng kagalakan o kaluguran sa kanyang buhay, sa kanya pong pagninilay-nilay ng mga salita po ng Diyos araw at gabi. Basahin po natin ang Psalms. Okay? Psalms chapter 1. Ano po ang sabi po dito ni Haring David? Psalms chapter 1 verse 2. Sabi po dito, but his delight is in the law of the Lord, and his law, though he meditate day and night. So malinaw, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ang kasayahan ba natin sa kautusan ng Diyos? At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So malinaw, ito po yung tinatawag na volume of the book. Dapat pinagbubulay-bulayan. Bakit? Kasi ang sabi ni Lord, it is written in me. Isinulat ito para tungkol sa akin. Isinulat ito tungkol sa akin, sabi po ng ating Panginoon. Okay? Kaya, kung ang isang anak po ng Diyos ay gusto pong maging matibay, maging matatag sa paglilingkod, ano po ang solusyon? Ano po ang dapat natin gawin? Alamin natin ang mga batas o mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Maaaring sabihin natin, Pastor, napakarami naman yan, hindi ko kaya. Kapatid, andyan po si Lord. Amen? Si Lord ang siya nagtuturo po sa atin. Sa totoo lang, tayong lahat, wala naman tayo talaga alam from the very start of our life. Amen po? Kaya po, may nagsabi, from nothing to something. Kasi
Kasi po, ang natutunan natin, galing po sa Diyos. Siya po ang nagtuturo sa atin, mga kapatid. Okay? Na bagamat totoo na mabigat, mahirap, ang mga salita ng Diyos sundin. Ngunit, kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, nasusunod po natin. Amen po? Biyaya ng Diyos, mga minamahal. Okay? Ano pa po ang sabi po dito? Sabi po dito sa Hebreo, chapter 10, verse 7. Okay? Hebreo chapter 10, verse 7. Ito pong binanggit po ni David, ay binanggit din po ito ng ating kapatid na Pablo during the time. Hebreo chapter 10, verse 7. Sabi po dito, mga kapatid, Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will, O God. Sa gayon ay sinabi ko, narito ako ay dumarating sa balumbon ng aklat na ito, ay nasusulat sa akin upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. So malinaw na hindi lamang sa bagong tipan isinulat, kundi isinulat din po ito ni Pablo sa bagong tipan. Hindi lamang sa lumang tipan, kundi sa bagong tipan. Okay? Kaya, ito po ay malinaw na binibigyan po tayo ng impormasyon ng ating Panginoon na ito pala ang volume of the book ay nakasulat sa Panginoon at ito pala ang volume of the book. Ito po yung banal na kasulatan. Okay? Ano pa po mga kapatid? Galatians chapter 3, verse 10. Okay? Galatians chapter 3, verse 10. Ano sabi po dito? Sabi po dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo, Galatians chapter 3, verse 10. Sabi po dito, For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law, to do them, sapagkat gaya ng marami na nasa mga gawa ng batas ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat ito ay nasusulat, masumpa ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng batas upang tuparin ang mga ito. So meron palang sumpa, meron curse. Once na hindi mo tinutupad yung batas o ang kautusan ng ating Panginoon. Okay? Saan po yon ang curse mangyayari? Dito po sa lupa. Amen po? Hindi po sa langit, kundi dito po sa lupa, sa ating pamumuhay, sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, mas napakaganda na sundin natin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Na sinasabi yung dito, yung volume of the book, mga salita ng Diyos, which is the law of God. Okay? Now, verse 8. Ano sabi po ni David sa verse 8? Sabi ni David, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Dapat, ganon din ang puso natin kay David, no? Si David, kinaluluguran niya, ikinagagalak niya na sundin ang kalooban
ng Diyos. Diba? Ano-ano po ba mga kalooban ng Diyos, mga kapatid? Of course, ang kalooban po ng Diyos ay siya nating iparidad sa buhay natin. Amen? Ang kalooban ng Diyos ay siya nating pinaglilingkuran. Ang kalooban ng Diyos ay ang ating pagbabasa, ang ating pananalangin. That is the will of God. Amen po? Ang kalooban ng Diyos ay ating patuloy na pagsama-sama, fellowship, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. That is also the will of God. So mahalaga, mga kapatid, na kung saan po, katulad po ni David, ay nagkaroon po siya ng kaluguran na sundin ang kalooban ng Diyos. Meron siyang kagalakan na sundin ang kalooban ng Diyos. Ano mo pong sabi? Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Mahalaga ng utos ni Lord na sa ating puso. Katulad po ni David. Katulad po ni David na kung saan po ay patuloy po niya pinagninilay-nilayan ang salita ng Diyos. Nagkaroon po siya ng tinatawag na kaluguran na sundin ang kalooban ng Diyos. Ano pa? At ang mga kautusan ng Panginoon, ang sabi ni David, sa loob ng aking puso. Kaya, kapag ka ang batas o ang mga kautusan ng Diyos nasa ating mga puso, tiyak po yun gawin natin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? Pagka wala sa puso ang salita po ng Diyos, okay, ano po ang nagiging epekto sa isang anak ng Diyos? Pag wala sa puso, puro puso. Puro daldal lang yan. Hindi ginagawa. Diba? Lord, gusto kong gawin ang kalooban mo. Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Lord, gusto ko maglingkod sa iyo. Lord, gusto ko magkaroon ng gawain. Pero pagdating sa aktual na gawain, wala naman, hindi naman gumagawa. Diba? So ano ang magiging resulta o kalalabasan ng iyong desire na ganun dapat ang mangyari? Kung hindi mo ginagawa ang mga bagay nito na nais at kalooban po ng Panginoon. Okay? So mahalaga po na nasa puso natin. Kasi once nasa puso natin ang mga kautusan ng Panginoon, hindi mo kayang i-resist ang utos ng Diyos, kundi ginagawa mo sapagkat ginagawa mo yan dahil utos ng Diyos at ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Tapos, ang ginagawa natin na ito para po sa Lord. Okay? Tandaan po natin si Lord ang source ng lahat ng mga bagay, ngunit tayo po ay mga beneficiary ni Lord. Amen? Tayo po ang mga beneficiary ni Lord. Mga kapatid, tandaan po natin yan. At si Lord po, pag nagbigay ng benepisyo, hindi katulad ng DSWD. Diba? Nagpalakasan. Si Lord, wala akong palakasan. Kung sinong gustong bibigyan ni Lord, bibigyan niya ni Lord. Alam ni Lord kung sino nangailangan. Amen? Okay? Kaya nga, sabi ni Lord, ang meron, bibigyan pa. Ayan po. Ano ba pong sabi po ng ating Panginoon? Ituloy ho natin. Sabi naman po dito ulit sa Psalm chapter 37, verse 4, sabi dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee
The desires of thine heart. Meron ba tayo mga desires sa ating mga buhay? Meron ba tayong desire sa ating puso? Meron. Lahat tayo meron. Okay? Pero anong dapat mga kapatid natin gawin? Sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni David, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya ang paglilingkod, dapat maligaya tayo. Amen po? Maligaya dapat ang anak ng Diyos. Kahit man yan maraming mga pagsubok, dapat maligaya sa paglilingkod sa Lord. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, bibigyan tayo ng nasa ng ating mga puso. Kung ano man nais natin, ano man ang ating desire sa buhay po natin, ibibigay po yan ni Lord. Amen po? Ang mahalaga lamang, humakbang tayo, gawin natin ang nais at ang kalooban po ng ating Diyos na buhay. Ito po ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa ating pong practical na buhay. Amen po? Practical na buhay. Wala itong kinalaman ang eternal salvation. Amen po? Dito po yan sa lupa ang ginagawa natin sa Lord. Okay? Kaya napaka-importante po mga kapatid na makita ho natin na tayo po ay magpakaligaya po sa Lord. Hindi o sinabi ni David na magpakaligaya ka sa mundo. Kundi ang sabi niya, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Okay? Kaya maraming Kristiyano ngayon na babaliktad, no? Palaging maligaya sa mga mukundong ginagawa, pero ang gawain ng Diyos, pinababayaan na. Ang responsibilidad sa Panginoon, tinalikuran na. Ayaw na maglingkod sa Panginoon. Dahil ang gusto lamang magpakaligaya sa mundo. Tandaan po natin mga kapatid. It is very clear in the Bible na ang hindi sumusunod sa utos ni Lord, anong kasunod? Curse. Tama? Sumpa dito sa lupa. Anong sumpa? Maaring makakaranas ang mga anak ng Diyos ng hirap sa buhay. Diba? Kaya minsan, kahit minsan anong sikap natin para bagang hindi tayo umuusan, kapatid, may kulang. Anong kulang? Ang pagsunod sa Diyos. Amen po? Ang pagsunod sa Diyos. Mahalaga. Bitawan mo na lahat yan, unahin mo na si Lord. Amen po? Pag may gawain, unahin si Lord. Di ba? Kasi ang gawain niyan, ginagawa mo yan para kay Lord. At ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, nababalikan po yan. Amen? Pero ang gawain ng Diyos, na itinakda ng Panginoon, dapat natin gawin sa ating mga buhay. Sapagkat siya po ay Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat. Psalms chapter 119, verse 16. Ano po ang sabi po ng ating Panginoon? Psalms chapter 119, verse 16. Sabi po dito, sa verse 16, I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. So malinaw. Sabi ni David, ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. So napakahalaga ng salita ng Diyos, huwag nating kalimutan sa buhay po natin. Amen po? At ang napakahalaga
mahalaga mga kapatid, akala ng maraming Kristiyano, alam ko may Diyos, tamang may Diyos. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi ginagawa. Yung utos ng Diyos, hindi ginagawa. Tandaan po natin, ang Diyos at sa Kanyang salita, magkakasama lagi yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede na alam mo lang salita ng Diyos, and yet, hindi ka sumusunod sa Panginoon. Hindi pwede na alam mo may Diyos, ngunit hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos. Kailangan po magkasama yan, mga kapatid. Tingnan niyo po, pag yan ay ginagawa natin na magkasama ang Diyos sa Kanyang salita, maganda pong impact sa buhay ko natin. Dahil pangako po yan ng Diyos, na once na ginagawa natin, sinusunod natin ang Kanyang mga utusan. Anong kasunod? Blessing po. Blessing po ni Lord. Kaya huwag tayong tinatawag na tatamad-tamad sa gawain ng Diyos. Tama po? Maging masigla dapat tayo. Pagdating na may gawain, dapat active tayo. Dapat lagi tayong masigla sa gawain po ng ating Panginoon. Ano ba po ang sabi ni Lord, mga kapatid? Romans chapter 7 verse 22. Meron din po siyang binabanggit po dito tungkol po sa delight. No? Romans chapter 7 verse 22, mga kapatid. Sabi dito ni Pablo, for I delight in the law of God after the inward man, sapagkat ako ay natutuwa sa batas ng Panginoon o nagagalak sa batas ng Panginoon ayon sa panloob na tao. Di po ba? Bakit sinabi ni Pablo sa panloob na tao? Kasi ang batas ni Lord, kautusan ni Lord, nasa kanyang puso. Amen? Nasa kanyang puso. Hindi lamang po sa kanyang isip, hindi lamang po sa kanyang uso, kundi nasa kanya din puso. Okay? So mahalaga na isa puso natin, mga kapatid, ang mga salita po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang ating binasa kanina tungkol po sa volume of the book, yung mga salita ng vision. Pangalawa, ginamit ni David ang mga salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, malinaw, I delight to do thy will. No? Kasi hindi mo naman magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala kang basihan. Amen? Hindi mo magagawa ang salita ng Diyos o ang utos ng Diyos kung walang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita po ng ating Panginoon. Ano ba po, mga kapatid? Verse 9. Ano po ang sabi sa verse 9 ng Psalm chapter 14? Ano po ang ginawa ngayon ni David sa mga utusan ng Diyos? Sabi ni David, I have preached righteousness in the great congregation. Ano ang ginawa ni David? Dahil sa puso na niya ang salita ng Diyos, ipinangaral niya. Di po ba? Kaya sabi ni David, I have preached righteousness in the great congregation. Saan niya pinangaral? Sa malaking kongregasyon. Sinong kongregasyon na ito? Yung mga Israelita. Pinangaral niya sa mga Israelita. Ano po pinangaral niya? Ito po yung kautusan ng Diyos, which is the law of God, na tinatawag din po na volume of the book. Mga minamahal. Pinangaral po niya. At ang sabi po dito, Lo, I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest.
Malinaw, ako'y nagpapahayag ng mabuting balita, ng katwiran sa dakilang o sa malaking kapisanan o kongregasyon. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o Panginoon, iyong nalalaman. Diba? Ganon din po sa atin. Once na puno po ng mga salita ng Diyos ang puso mo, hindi mo mapipigilan ang puso mo na ma-share ang salita po ng Diyos. Amen po? Ganon din po si David. Ganon po ginawa ni David. Once na puno na yan ang salita ng Diyos, hindi mo yan maiwasan na makapag-share ka ng mga salita ng ating Panginoon. At tandaan po natin, mga kapatid, delikado pagka puno ang puso mo nang hindi mo nilabas. Ano ang mangyari pag punong-puno na? Maaring sasabog. Okay. Tingnan niyo po ang dugo sa puso, literal na puso. Di ba dumadaloy? Tama ba? Pagka hindi na dumaloy, ano mangyari? Puputok yan. Sasabog yan sa batok. Diba? Ganon din po ang mga salita ng Diyos sa puso natin. Na kailangan ang puso natin, pagka napuno na yan ang salita ng Diyos, kailangan natin ilabas, ipahayag, ipangaral ang katwiran po ng ating Panginoon. Okay? Napakahirap natin pigilan ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya sabi ni David, hindi ko pipigilin ang aking mga labi. Ibig sabihin ko, kailangan pala talagang i-share ang mga salita po ng Diyos. Amen po? Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Bakit? Isalita ng Diyos yan eh. Huwag natin pipigilin. Okay? Sa bukas ng ating bibig upang bahagi po ang mga salita ng ating Panginoon. Kagaya po ni David. Anong kanyang pinangaral? Mga kapatid, yung tinatawag po na righteousness, yung katwiran ng ating Panginoon. Di ba? Kung gaano dapat tayo ka-active sa katwiran natin bilang tao, dapat mas very active tayo sa katwiran po ng ating Panginoon. Amen po? Katwiran ng Diyos ang mahalaga. Ang tanong, saan po ba natin masumpungan ang katwiran ng Diyos? Sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, I have preached righteousness. Hindi lamang pala si Pablo ang nag-preach. Hindi lamang pala ang mga apostol ang nag-preach. Hindi lamang pala ang pastor ang nag-preach. Maging si David sa lumang tipan, nag-preach na po. Nangangaral na siya. Sino ang kaya pinangaralan? Yung mga Israelita. Yung mga pinili ng Diyos. Upang ang mga tao ng Diyos ay sumunod sa ating Panginoon. Okay? Acts chapter 13, verse 24. Anong sabi po dito sa Acts chapter 13, verse 24? Babasahin po natin mga kapatid. Acts chapter 13, verse 24. Sabi po dito, when John had first preached before his coming, the baptism of repentance to all the people of Israel.
Tandaan po natin, si John the Baptist ang unang nangangaral dito po, bago po ang ating Panginoon. Siya pong una. Okay? Sino ba unang nandito sa lupa? Si John the Baptist ba yung ating Panginoon? Si John the Baptist ang una. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Bago pa Panginoon, si John the Baptist. Okay? Siya ang una nangaral ng mga salita po ng Diyos. Okay? Kung ano ang darating. Kaya, pinagsisisi na niya ang mga Israelita during the time. At tinuturuan na bautismuhan. Okay? Kaya ang pangangaral po, mga kapatid, mahalaga. Hindi po kaya ng si pastor lang ang mangaral. Amen po? Kailangan lahat tayo mag-share ng salita po ng Diyos. Lahat tayo magbahagi ng mga salita po ng Diyos. Sapagkat kung ang isa lamang ang nangangaral, eh baka bukas makalawa, wala nang boses si pastor. Baka bukas makalawa, no? Wala na. Okay? So mahalaga na tulong-tulong tayo sa gawain po ng Diyos. And then po, tulong-tulong tayo na ibahagi ang mga salita ng ating Panginoon. Yung natutunan mo, i-share mo. Katulad ni David. Doctrine of grace, i-share mo. Dahil yan ang pinaunawa ni Lord sa iyo. Yan ang binigay ni Lord sa iyo na aral. I-share mo ang doctrine of grace. Okay? So mahalaga po mga kapatid na dapat po natin makita. Maging si Pablo, lagi po siya ready sa pangangaral. Sabi ni Pablo, I am ready to preach the gospel. Romans chapter 1 verse 15. Pag sabing ready, ibig sabihin, napaghandaan mo. Amen po? Napaghandaan mo, ready ka na sa pagbabahagi po ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos ang buhay. Bakit kailangan natin ibahagi? Kasi napakaraming mga tupa ni Lord nasa iba't ibang mga kulungan. Marami ang mga anak ng Diyos nasa iba't ibang mga reliyon. Amen po? Napakaraming tupa ng Panginoon na mga naligaw sa totoo at tamang paglilingkod. Kaya kailangan po natin na magbahagi at hayaan natin ang Diyos naman ang siyang magdala ng kanyang mga kawan sa kanyang pastulan. Kaya importante po mga kapatid. Verse 16, the gospel of Christ, for it is the power of God. Tandaan po natin, ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon, ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Saan? Sa kaligtasan. Kasi meron po tinatawag na written gospel and living gospel o actual gospel. Pag sabing actual gospel, ito po yung mga ginawa ng ating Panginoon sa kaligtasan. And then po, that is an actual gospel na dapat po natin makita sa ating pong paglilingkod nito. And then, yung actual gospel nito na ginawa ng Panginoon nung siya po'y nasa lupa pa, na i-record sa written gospel. Amen po? Ito po yun ng mga salita nito. Na i-record, na isulat, na preserve ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 12. Ano sabi ko? Basahin po natin ang Psalms chapter 12 verse 6. Sabi dito, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ilang beses ito dinalisa yung salita ng Diyos? 7 times. Verse 7, thou shalt keep them, O Lord. Thou
tinutukoy na them. Ito po yung mga salita ng Diyos na nakapreserve. Di po ba hanggang ngayon? Okay? 7 beses po siya dinalisay. Kaya mahalaga yung Word of God. Mahalaga yung Scripture. Mahalaga yung Gospel ng ating Panginoon. Verse 10 ng Psalms chapter 40 verse 10. Ano po ang sabi ni David? Sabi ni David, I have not hid thy righteousness within my heart. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Tingnan niyo po, hindi ikinubli ni David, hindi itinago ni David ang kanyang katapatan, ang katapatan o ang katwiran ng ating Panginoon sa kanyang puso. Kasi, kung ang katwiran ng Diyos lagi dyan sa puso natin, baka naman mapanis, kailan ilabas po natin. I-share, sabihin, ang mga aral po ng ating Panginoon. Yung katwiran po ng ating Panginoon. Kaya sabi ng David, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Hindi niya tinatago. Hindi niya ikinubli. Ibig sabihin po, nilalabas niya yung mga katwiran ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi? I have declared thy faithfulness. Ano ang kanyang diniklara? Ano ang kanyang pinangaral? Yung katapatan ng Diyos. Tapat ba ang Diyos sa atin? Kung tapat ang Diyos sa atin, dapat i-share natin na tapat yung Diyos natin. Saan po? Tapat po ang Diyos. Kahit kailan ang Diyos natin ay hindi tayo pinababayaan, iniwanan man. Siya po'y tapat na Diyos na tumutustos ng lahat ng ating pangailangan. Ang pangailangan natin, kapatid, tandaan po natin, lahat po ng mga bagay sa buhay natin, kailangan natin. Hindi lang pera, po? Iba kasi pera na kailangan Hindi nila alam, kailangan din natin yung kalusugan. Amen? Hindi nila alam, kailangan din natin yung dugtong buhay. Sabi mo ito, anan mo naman pera kung wala ka na? Tama po? Anuhan mo naman ang trabaho kung wala ka na? Anuhan mo naman yung design mo kung wala ka na? Anuhan mo naman ang plano mo kung wala ka na? Lahat po sa buhay po natin, dapat ipahayag natin ang katapatan ng Diyos. Tapat po ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sino nakaranas sa atin na tapat ang Diyos sa buhay natin? Amen. Makitaas lamang po yung kamay. Lahat tayo nakaranas, tama po. Tapat po ang Diyos sa buhay po natin. Ngayon, kung tapat ang Diyos, dapat maging tapat din po tayo sa Diyos. Tama po? Hindi po pwede na ang Diyos lang maging tapat sa atin, pero tayo, hindi tayo tapat sa Diyos. Dapat maging tapat din po tayo sa Diyos. Okay? Ano po ang sabi dito, mga kapatid? Tungkol sa katapatan po ng ating Panginoon. 1 Corinthians, chapter 13. Basahin po natin. Okay? 1 Corinthians chapter 13, verse 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No, nabaliktad. Sabi dito, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful,
exalted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Walang tukso na nakarating sa inyo, kundi ang gayong tulad ng pangkaraniwan sa tao, datapot ang Diyos ay tapat. Tapat ba ang Diyos? Amen. Tapat po ang Diyos, mga kapatid, na hindi kayo pahintulutang matukso na higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay gagawa ng daan upang makatakas, upang makakaya ninyo nawang tiisin ito. Si Lord pa rin ang gumagawa ng lahat. Hindi o tayo. Kaya tapat po ang ating Diyos, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 3. Alamin natin uli ang katapatan ng Diyos. Ano po bang sinasabi niya tungkol sa katapatan ng ating Panginoon? 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Tingnan niyo po, dapat pa rin ang Diyos sa ating mga batid, na siya ang magpapatatag sa atin at iingatan tayo ni Lord mula sa kasamaan. Tingnan niyo po, malinaw po yan. Tapat po ang ating Diyos. Walang duda po yan. Ngayon, kung tapat ang ating Diyos, dapat din po ba natin maging tapat sa Kanya? Amen. Amen. Kailangan po na tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon. Basahin naman natin ang 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ano po ang sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 4? Okay. Verse 2. Ang sabi ko dito, verse 1 up to verse 2, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kapatid, malinaw, it is a required. God said, anong required? Na tayo daw ay maging tapat sa ating Panginoon. Okay? So, napangalaga na ang Diyos, na bagamat po siya tapat, dapat din po tayo ay maging tapat sa Kanya. Okay? Yung atin lamang pong paggawa ng mga utos ng Diyos, isa po yan sa ating katapatan po sa Lord. Amen po? Yung ating pagbabasa, yung ating pananalangin, yung ating pagdalo sa gawain, isang katapatan po yan sa ating Panginoon. Ang ibig lamang sabihin, ba't mo ginagawa yan? Kasi tapat ka sa Diyos. Bakit tapat ka sa Diyos? Kasi ating Diyos na ay tapat sa atin. Una sa lahat. Okay? So mahalaga na makita natin na meron pong turo ang Panginoon na dapat po tayo maging tapat sa Kanya. Colossians chapter 1, verse 2. Anong sabi po dito mga kapatid ni Pablo? Colossians chapter 1, verse 2. Sabi dito, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossus, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dapat tularan natin ang church ng Colossus. Ano po ang church ng Colossus? Sabi ni Pablo,
to the saints and faithful brethren in Christ. Tapat po sila ng mga kapatid sa ating Panginoon. Tapat po sila sa Lord, naglilingkod sa ating Panginoon. Tapat po sila sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay sa harapan po ng Diyos. Kaya ang sabi po sa Psalm chapter 40, verse 10, I have not hid thy righteousness within my heart. I declare thy faithfulness. Ano pa po ipinahayag ni David? And thy salvation. Malinaw. Hindi lamang katapatan ng Diyos ang ipinahayag ni Haring David, kundi, mga kapatid, kanya din po ipinahayag o ibinabalita ang pagliligtas ng Diyos. Kaya mahalaga ang pangangaral ng kaligtasan. Amen po? Kaya, mapalad po tayo dahil nasumpungan natin ang totoo, ang tunay na aral about salvation. Na ang kaligtasan ito ng ating kaluluwa ay gawa lamang po ng Diyos. Amen po? Walang bahagi ang tao sa kaligtasang eternal. Amen? Without any action, ang kaligtasan eternal. Ang kaligtasan eternal, gawa po ng Diyos. Hindi po natin gawa yon, mga kapatid. Okay? At ang pangalawang kaligtasan, ito po yung ating pinag-aralan ngayon, which is the temporal salvation. Ang ating practical na pamumuhay sa mundo po ito. Kaya napakahalaga yung ating ibahagi, yung kaligtasan. Di ba talamak po ngayon? Kahit saan ka pumunta, nag-upgrade na nga yung kaligtasan ng iba ngayon, ng mga reliyon. Hindi lang ABC. ABCD na ngayon. Hindi lamang accept, believe, and confess. Meron pang tinatawag na decide. You see? 4 na. Mag-decide lang daw ang tao para maligtas. Oh. Wala hong kaligtasan na desisyon ng tao. Amen? Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi natin yung desisyon, kundi gawa po yan ng Diyos. Baka sa sunod, meron na yung E. Kasi ABC dati, ngayon may D na, ABCD. Baka may E na sa sunod. Nawa, eleksyon na sasabihin nila. So, mahalaga mga kapatid, na makita ho natin na ang kaligtasan ito na nasa atin, na ating naranasan sa Lord, na ating nakita, ating intindihan, nanawaan, sa biyaya ng Diyos, dapat i-share po natin. Amen? So, mahalaga po. Okay, ano ba bang sabi dito? Hindi lamang kaligtasan. Ano pa sabi ni David? Sa Psalm chapter 40, verse 10. I have not concealed thy loving kindness. Diba? Sabi ni David, hindi ko inilihim ang kanyang kagandahang loob. Tingnan niyo po. Meron po bang kagandahang loob ang Diyos? Loving kindness? Punong-puno ng kagandahang loob ang ating Diyos. Bakit natin nasabi? Buhay pa tayo ngayon. Amen? Amen. Bakit na tayo nasabi? May trabaho tayo ngayon. Amen? Bakit natin nasabi? Pinagkakaluwan tayo ng Diyos ng kanyang mga biyaya. Kagandahang loob po ng ating Panginoon. Mga kapatid. Hindi yan kayang tumbasan ng anumang mga bagay ang kagandahang loob ng ating Diyos. Okay? Kaya ang sabi po ni David, mga kapatid,
Hindi daw niya inilihim ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ibig sabihin, binabahagi yun niya. Ibig sabihin, sinasabi po niya ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ano pa po? Ituloy ho natin. Hindi lamang kagandahang loob, ano pa? Anday, truth, at ang iyong katotohanan. Siyempre, dapat ang binabahagi ang katotohanan ng salita po ng Diyos. Okay? Dapat ang pangangaral, walang lihim-lihim, dapat hubad. Diba? Dapat totoo ang pinapangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya may pastor minsan na nagtanong sa akin, Pastor, ano po yung pangalan ng church niyo? Sabi ko, God's Grace Primitive Baptist Church. Primitive, ibig sabihin, Pastor, hubad yan. Uka ko, hubad talaga yan. Hubad sa katotohanan. Walang lihim-lihim na aral. Diba? Pag sinabi ni Lord na galit siya sa bagay na yan, dapat ipangaral natin na galit si Lord. Pag sinabi ni Lord na iniibig niya ang tao, dapat ipangaral natin na iniibig ka ng Diyos. Amen po? Walang lihim-lihim ang katotohanan ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay malinaw na ito po ay kinasihan ng ating Panginoon. The Scripture was inspired by God. Amen? The Scripture was given by God. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin. Kaya dapat katotohanan ang ating bahagi. Diba? Hindi po pwedeng itago ang katotohanan. Ang katotohanan po ay lalabas at lalabas po yan. Mga kapatid. Sabi pa ng karamihan, walang baho na hindi naamoy. Diba? Walang usok na hindi. Anong tawag doon? Walang apoy na walang usok. Walang apoy na walang usok. Okay? Pero tanda natin, ang usok na yan, sandali lang, at yun po ay mawala. Ganun po ang buhay natin sa mundo. Katulad po ng isang usok. Sandali lang, dito sa lupa. Para bagang inisip mo lang yan na matagal ka na sa mundo, pero sandali lang po, mga kapatid. Tingnan nyo, mamaya-maya, gabi na naman. Kaya bilisan natin ngayon. Maya-maya, kinabukasan na naman ulit. Mabilis lang po ang panahon. Kaya mahalaga, habang tayo po ay nabubuhay, malakas, masigla, kapatid, ibahagi natin ang salita po ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos katotohanan, sabi po ni David, hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Tingnan nyo, sa kongregasyon, pinapangaral talaga ang salita po ng Diyos. Kaya, isa sa bahagi ng ating pagsamba to preach the gospel in the congregation. So, mahalaga, mga minamahal. Ngayon, nais ko muna ngayon, ipakita po sa inyo ang purpose, ang nais po ni David. Pinakita po ni David kung bakit mahalaga yung kanyang pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi po, para po yung mga Israelita during the time ay sumunod, maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat na mga Israelita during the time ay lahat naglilingkod sa Lord. Maraming mga tumalikod sa Panginoon. Kaya pinangaral niya ito para magbalik loob, para sumunod sa ating pong Panginoong Diyos na buhay.
Okay? Kaya, paano po malalaman ng tao na totoo yung salita po ng Diyos kung di natin pinapangalan? Sapagkat ang sabi niya, John 8:32, ano sabi po ng ating Panginoon Kristo? Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Paano siya mapapalaya sa maling niya aral kung di natin sabihin? Tama? Paano siya mapalaya sa kanyang pagkakulong sa mga maling aral kung hindi natin ibahagi ang salita po ng ating Panginoon? Katulad po sa aming binagiran ni Brother Orlan kahapon. Di po ba? Marami siyang mga na-encounter na ng mga religion. Nang inisip niya, Pastor, lahat naman totoo kasi sa Diyos din. Noong inisip na namin ang salita ng Diyos, doon na po siya naniniwala, ayaw nga po, no? Kaya pala dumadami ang religion. Diba? Kasi ang tingin niya sa lahat ng religion, tama. Kasi lahat naman ang binabanggit Diyos. Tama? Lahat naman ang pinapangaral sa salita po ng Diyos. Pero anong kulang sa kanya? Bakit ganyan ang kanyang damdamin at ang kanyang pagkaalam? Bakit anong kulang sa kanya? Ang kulang sa kanya yung pagsaliksik ng mga salita po ng Diyos. Kasi once na alam mo ang aral ng Diyos, introduction pa lang ng reliyon, alam mo na tama o hindi. Tama ba? So malinaw mga kapatid. Kaya mahalaga na sa atin pong paglilingkod na ito, ay makita ho natin na tayo po ay dapat isang kabahagi ng ating Panginoon para po ipahayag ang kanyang mga salita. Ang bibig natin, gamitin natin para kay Lord. Amen? Ang paa natin, gamitin natin para kay Lord. Pupunta sa gawain ng Panginoon. Ang bibig natin sa pag-share. Okay? Hindi ito binigyan ni Lord para tayo magmarites. Binigyan ni Lord para mag-share, kumain, gamitin ng maayos. Okay? Lahat ng parte ng katawan natin binigyan ni Lord para gamitin para sa kalatian po natin. Panghuli na talata. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano sabi? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do. Take note. Yung tatlong ito, ano sabi ni Lord? Ye eat. Kumakain ba tayo? Ye drink. Umiinom. Kasi walang pang matunaw. Pagka hindi ka inom. Diba? Babara sa iyong bituka. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do. May ginagawa ba tayo araw-araw? Whatsoever you do. Anong sabi ni Lord? Do it! Gawin mo! Hindi naman tayo binabawalan ni Lord eh. Do it! Gawin mo! Pero, ano ang kasunod? Do it for the glory of God. Diba? Yan lagi dapat itanong natin kapag meron tayong gagawin sa bagay. Lord, kayo po ba ay maluwalhati sa aking ginagawa po ito? Lord, kayo po ba ay maluwalhati sa aking gagawin ngayon? Di po ba? Eh kung ikaw lang naluwalhati, reasonably po yun. Mahalaga na naluwalhati po yung Diyos natin. Okay? Pastor, pag kumain ba ako, naluwalhati ang Diyos? Yes, kasi nag-pray ka kay Lord. Hindi po? So, pinapasalamatan mo ang biyaya ng Diyos. Hindi siya naluwalhati. Lahat, aspeto ng buhay natin, dapat ang maluwalhati po yung ating Diyos. Nawa po, sa mga aral po na pinakita o natin na pag-aralan sa buhay ni David, ay magiging isang ehemplo po tayo o isang bahagi po ito sa atin na atin din pong gagawin sa ating paglilingkod ito. Purihin po ang Diyos dahil lahat po ito mayo at tayo po yawit sa Lord.